Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako si Dr. Elias, hindi tunay na pangalan. Isang government doctor dito sa Pilipinas. Gusto kong ibahagi ang isang di malilimutang karanasan ko habang naka-assign ako sa isang liblib na isla. Isang pangyayaring nag-iwan ng takot sa puso ko at sa mga taong naroroon. In the year 2015, napunta ako sa isang maliit na isla. Itatago na lang natin ito sa pangalang Isla Sagrado. Simpleng pamumuhay ang umiikot dito. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. Liblib ang isla at ang mga lugar dito ay nananatiling hindi gaanong nade-develop. Tanging ang Rural Health Unit, RHU, lamang ang nagbibigay ng medikal na tulong. Pebrero ng 2015, dumating sa RHU ang mag-ama. Si Andres, nasa early 30s, at si Angela, 12 taong gulang. Sinugod nila ang klinik upang ipatahi ang sugat sa baba ni Angela matapos siyang madapa sa bato. Habang tinatahi ko ang sugat, pansin kong biglang naging takot ang ekspresyon ng bata. Nang tanungin ko kung anong nangyari, umiiyak niyang sinabi ang kwento. Early that morning, at 4 o'clock, habang inaayos nila ang lambat para sa pangingisda, iniwan ni Andres si Angela sa labas ng bahay para asikasuhin ang bangka. Wala pang 1 minuto, narinig na ni Andres ang sigaw ng anak. "Tatay! Tatay!" Dali-dali niyang sinalubong si Angela na takot habang may malaking nilalang na hinahabol ito. Hindi niya maaninag ng maayos, pero mukhang isang napakalaking aso ang tumalon mula sa bubong ng bahay nila. Sa takot ni Angela, nadapa siya sa isang bato at pumutok ang baba niya. Mabilis ding nawala ang animoy aso sa kakahuyan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang bulong-bulungan tungkol sa isang malaking hayop na gumagala sa lugar. Pinaniniwalaang ito ang pumatay sa ilang kambing at iba pang alagang hayop. Ang mga residente ay nagdududa na ang hayop na ito ay hindi pangkaraniwan, lalo pat nagsimula ang ganitong insidente nang may mga dayong pamilya ang dumating sa isla. April of 2015, alas 10 ng gabi, nagmamadali ang midwife na tumawag sa akin dahil may dinalang dugo ang pasyente. Nang makita ko ang bata, si Angela iyon, karga ng ama niyang si Andres. Halos maligo si Angela sa sarili niyang dugo. Agad kong tiningnan ang sugat. Isang nakagugulat na eksena ang bumungad sa akin. Ang leeg at balikat niya ay parang nilapan ng isang mabangis na hayop. Gula-gulanit ang laman at exposed ang kanyang mga ugat at kalamnan. Sa dami ng nakita ko na sa emergency room bilang doktor, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng sugat. Hindi ito karaniwang kagat ng hayop. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi namin naisalba si Angela. Hinanap ko si Andres para alamin ang nangyari. Ayon sa kanya, patulog na sila nang sabihin ni Angela na iihi siya. Lumabas ito ng bahay papunta sa kanilang banyo sa labas. Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin bumabalik si Angela. Sinundan siya ni Andres at laking gulat niya nang makita ang anak na yakap mula sa likod ng isang itim at madungis na nilalang. Hindi tao ang itsura nito. Napakaitim ng balat, matulis ang mga kuko at kakaiba ang muka. Hawak nito ang braso ni Angela habang tinatakpan ang bibig niya at nilalapa ang leeg nito. Nang makita si Andres, tumakbo ang nilalang papunta sa kakahuyan. Bilang isang doktor, ako rin ang nag-fill out ng death certificate ni Angela. Hindi ko alam kung anong ilalagay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi ito gawa ng tao at hindi rin ordinaryong hayop. Aswang ang pumasok sa isip ko, pero paano ko ito maisusulat sa legal na dokumento? Sa huli, ang nailagay ko na lang ay severe animal attack. Mahigit 7 taon na akong naninilbihan sa isla, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin ang trahedya ni Angela. Ako, bilang isang taong agham, mahirap paniwalaan ang mga ganitong kwento. Pero ang nakita ko mismo ang nagpabago sa akin. Naniniwala ako sa Diyos at sinabi niya sa Lucas 10:19,
Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas. At walang anumang makapipinsala sa inyo. Kailangan lang natin ng panalangin at pananampalataya para harapin ang mga bagay na lampas sa ating pag-unawa. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng Ka-Chronicles listeners. Ako nga pala si Karina, hindi tunay na pangalan. Isang faith healer, psychic at tarot reader. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na nagpatindig ng balahibo ko at nagpabago ng tingin ko sa mga taong nasa paligid ko. Nagsimula ang lahat noong 17 taong gulang ako. Isang ordinaryong araw sa jeep pauwi, bigla na lang akong nakakita ng mga imahe. Mga alaala at eksenang hindi ko naman pag-aari. Sa una, akala ko guni-guni lang, pero nangyari ito araw-araw. Sa sobrang curious ko, sinubukan ko ang kakayahan ko sa mga kaklase ko. Subukan mo nga ako, Karina, sabi ng isa kong kaibigan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at parang pelikula ang bumungad sa akin. Mga eksena ng nakaraan at mga posibilidad sa hinaharap. Halos maniwala silang lahat dahil tumutugma ang mga sinasabi ko. Pero may kapalit ang kakayahang ito. Matinding sakit ng ulo ang sumasabay sa bawat vision. Kaya naman natutunan kong gumamit ng tarot cards para maiwasan ang direct contact. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagtrabaho sa isang call center. Dito ko nakilala si Lyra, hindi tunay na pangalan, na naging best friend ko. Lagi niya akong sinasama sa mga inuman kasama ang barkada niya. Ako ang palaging center of attraction dahil sa kakayahan kong manghula. Lahat sila curious, pero may isang tao na iba ang dating. Si Jody, hindi tunay na pangalan. Si Jody ay tahimik, mahiyain, at takot na takot magpahula. Ayaw niyang magpahawak ng kamay kahit na ilang beses siyang inaasar ng grupo. Galing siya sa Samar. At palagi niyang sinasabi na takot siya sa mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero dahil marunong siyang magbisaya, mabilis kaming nagkaintindihan. Isang gabi, matapos ang masayang inuman, kami na lang ni Jody ang natira. Lasing na lasing ang lahat, pero kami ay nagkukwentuhan pa rin. "Hulaan mo nga ako, Karina," pabirong sabi ni Jody. Sabi ko, "Wala akong dala ngayon na tarot cards. Vision lang ang magagawa ko." Ibinigay niya ang kanyang kamay. Nang hawakan ko ito, parang isang pinto ang biglang nagbukas. Nakakita ako ng mga imahe na hindi ko kayang ipaliwanag. Mga hayop na hindi ko alam kung ano. Kalahating tao, kalahating nilalang. Isang eksena ng madugong pagkain ng laman loob. Ang iba ay parang pumapatay ng walang awa. Ang ingay ng mga ungol at hiyaw ay nakakakilabot. Tumingin ako kay Jody at bigla akong kinabahan. "Anong nakita mo?" tanong niya, pero nagawa kong magsinungaling. "Wala, baka dahil lang lasing na ako." Nagpa siya kaming humiga at samahan ang mga natutulog na, pero hindi ako mapakali. Habang nakahiga, pilit kong pinipikit ang mga mata ko. Naririnig ko ang mahina niyang hilik sa tabi ko. Nag-vibrate ang phone ko. Sinagot ko ito saglit. Pagbalik ng tingin ko sa kanya, nanlaki ang mata ko. Nakadilat na si Jody. Itim ang buong mata niya, walang puti. Nakangiti siya, pero tila nag-iba ang anyo ng kanyang muka. Ang mga ngipin niya ay mahahaba at matutulis. Napakalamig ng hangin sa paligid. At ramdam ko ang presensya ng hindi ko maipaliwanag. Agad akong nanalangin. "Gabayan niyo ako, ilayo niyo ako sa masama." Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Hindi ko na alintana kung magalit ang barkada namin, basta makalayo lang ako kay Jody. Kinabukasan, nalaman ko na umuwi na pala si Jody sa probinsya. Naka-deactivate ang kanyang Facebook at wala ni isa sa barkada namin ang may balita tungkol sa kanya. Sa lahat ng taong nahawakan ko ang kamay, si Jody lang ang nagpabaliktad ng sikmura ko. Hanggang ngayon,
Hindi ko makalimutan ang itsura niya noong gabing iyon. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-chronicles. Ako si Arya at lumaki ako sa Zamboanga kung saan ang kwento tungkol sa mga aswang ay parte na ng pang-araw-araw naming buhay. Sa una, parang kwento lang ito na pampatulog. Pero nang makita ko at maranasan mismo, naniniwala na ako. Totoo ang aswang. Narito ang kwento ko tungkol sa aming bakasyon na naging mas nakakakilabot kaysa inaasahan. Dinala ako ni Mama sa probinsya para magbakasyon sa bahay ng mga kamag-anak namin. Nasa dulo ito ng isang matahimik na barangay at halos lahat ng bahay sa lugar na iyon ay pagmamay-ari ng mga kamag-anak namin. Pagdating namin, bandang 3:00 ng madaling araw, agad akong nakaramdam ng kakaiba. Sa liwanag ng sasakyan, nakita ko si Tita Lina, hindi tunay na pangalan, na nakatayo sa halamanan malapit sa daan. May kasamang isang babaeng hindi ko kilala. Nakatingin sila sa amin, tahimik at parang nagmamasid. Bakit gising pa si Tita Lina? Ang aga-aga na biro ni Mama, pero halata ang kakaibang tono ng kanyang boses. At bakit parang ang dilim ng lugar na ito? Kinabukasan, nagkakwentuhan kami ng mga pinsan ko. Napag-alaman ko na may 3 buntis pala sa pamilya at sila ang pinoprotektahan mula sa mga aswang. Tuwing gabi, natutulog ang mga buntis sa sala at pinapalibutan sila ng mga nakahandang itak at langis na gawa sa bawang. 2 malalaking aso rin ang gumagala sa labas ng bahay bilang mga bantay. Isang gabi, tahol ng tahol ang mga aso. Paikot-ikot sila sa paligid ng bahay, tila may hinahanap. Nang tumahimik ang lahat, narinig namin ang kaluskos mula sa likod ng bahay. Bigla akong kinilabutan pero nanatili akong tahimik. Ang mga ganitong insidente ay tila normal na sa kanila. Sa pinakahuling gabi ng aming bakasyon, ako at ang pinsan kong buntis ay nakatambay sa kwarto. Biglang tumigil ang hangin at narinig namin ang tunog na hindi ko malilimutan. Tik 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 tik. Sa pinakahuling gabi ng aming bakasyon, ako at ang pinsan kong buntis ay nakatambay sa kwarto. Biglang tumigil ang hangin at narinig namin ang tunog na hindi ko malilimutan. Paglabas namin sa beranda, ikinuwento ko kay Mama ang narinig ko. Tumawa lang siya at sinabing, "Oh ano, ngayon naniniwala ka na?" Para bang aliw na aliw sila sa takot ko. Pero para sa akin, ang takot na iyon ay tunay, lalo na't nakita ko kung paano nila sineseryoso ang mga proteksyon sa gabi. Sa kabila ng takot, nakakagaan ang loob na makita kung paano nagtutulungan ang aming pamilya upang protektahan ang bawat isa. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon, ang 2 asong nakabantay sa gitna ng kalsada, ang amoy ng langis na gawa sa bawang, at ang mga kwentong tila ordinaryo na sa kanila pero nagbibigay ng kilabot sa akin. Hindi ko malilimutan ang bakasyong iyon. Ang takot, kaba at saya ay nagsanib-sanib sa isang kwentong babaunin ko habang buhay. Ngayon, naniniwala na ako. Totoo ang aswang at nasa paligid lang nila, naghihintay ng tamang pagkakataon. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-chronicles. Ako si Leah at ngayon nais kong ibahagi ang aking nakakakilabot na karanasan na tumatak sa akin hanggang ngayon. Isa akong tahimik na tagapagkinig dito, pero naisip kong ikwento ang nangyari dahil hindi ko ito kayang kimkimin mag-isa. Sana'y magustuhan nyo at magsilbing babala sa iba. Noong isang linggo ng madaling araw, natutulog ako ng mahimbing bandang 1:00. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na hindi ko alam kung paano nag-set ng ganoong oras.
Hindi ko man idilat agad ang mata ko, alam kong may kakaibang nangyayari. Habang nakahiga, narinig ko ang malalakas na kaluskos sa bubong namin. Malinaw na malinaw ang tunog, parang may naglalakad o gumagapang sa ibabaw ng yero. Tumatagal ito ng halos 30 minuto kasabay ng tuloy-tuloy na ingay ng alarm clock. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang may pumipigil sa akin na gumalaw o dumilat. Nang huminto ang alarm, pinilit kong bumangon. Tinawag ko si mama at si kuya ng pasigaw, pero tila walang naririnig kahit gaano ako kalakas. Sa sobrang takot, lumipat ako ng kwarto at doon natulog sa tabi ni mama. Kinabukasan, ikinuwento ko sa kanila ang nangyari, pero nagulat ako nang sabihin nilang hindi nila narinig ang pagtawag ko. Si mama, na konting ingay lang ay nagigising agad, ay himbing na himbing daw ang tulog noong gabing iyon. Matapos ang insidente, nilagnat ako ng 1 linggo. Kahapon, nagpasya kami ni mama na magpatingin sa albularyo. Ayon sa kanya, inaaswang daw ako. Isang matandang lalaki raw ang laging nakikita ako tuwing umaga. Natipuhan daw ako ng aswang na iyon at matagal na raw akong minamanmanan. Bukod doon, sinabi rin ng albularyo na may ibang lalaki rin na may masamang intensyon sa akin. Pinaalalahanan niya ako. Mag-ingat ka lagi, ne. Laging magdasal at huwag basta-basta magpapakita ng kahinaan. Pagbalik namin sa bahay, nagkwentuhan kami ni mama at ng stepfather ko tungkol sa nangyari. Sinabi ko kung paano ko sila tinawag ng paulit-ulit pero walang sumagot. Si mama sa halip na magtanong bigla na lang nanindig ang balahibo. Stepfather, salbaheng aswang yan. Hindi man lang ako nagising. Ako, gulat na gulat. Ha? Andito ka pala nun? Stepfather, oo, katabi ko ang mama mo. Ako, mama seryoso? Katabi mo siya? Mama, halatang takot. Oo nga, andito siya sa gilid. Ako, naluluha na. Pero ma, ikaw lang nakita ko sa kwarto. Himlay na himlay ka nga ng tulog, kaya hindi na kita ginising. Stepfather, binulag ka nun. Pinapakita na ako ang katabi ng mama mo para palabasin na walang iba. Hanggang ngayon, nanatili sa akin ang takot na iyon. Ayon sa albularyo, malapit lang daw sa amin ang aswang na iyon at patuloy akong binabantayan. Kaya't mula noon, mas naging maingat ako. Laging nagdadasal bago matulog at laging sinisiguro ang proteksyon ng aming bahay. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang ganitong pangyayari. Hindi lang ito basta kwento. Ito ang katotohanang minsan ay sumasalubong sa mga taong hindi handa. Kaya sa lahat ng ka-chronicles, laging magdasal, mag-ingat, at huwag kalimutang sundin ang mga babala ng mga nakatatanda. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-chronicles. Ako si Belle at gusto kong ibahagi ang kwento ng aming pamilya. Isang karanasang hanggang ngayon ay nagpapaalala sa amin na hindi lahat ng tumutulong ay may dalisay na intensyon. Ang kwento ko ay naganap noong 2010 sa aming probinsya sa Bicol. Isang araw nagising na lang kami na hindi makalakad si mama. Namamaga ang kanyang mga paa at sobrang taas ng lagnat niya. Dinala namin siya sa ospital kung saan siya na-confine ng 1 linggo. Subalit kahit pa ma-discharge siya, hindi na siya muling nakalakad. Habang nasa bahay, palagi siyang nilalagnat at tila mas lalong lumalala ang kondisyon niya araw-araw. Isang gabi, napansin namin ang 2 paru-paro sa kortina. Isa ay kulay puti at ang isa ay dilaw. Hindi iyon nawala hanggang umaga at tila may kakaiba sa presensya ng mga ito. Kinahapunan, dumating ang 2 babae sa bahay namin. Isa ay mukhang nasa 50s
at may maikling gupit na parang panlalaki, habang ang isa naman ay nasa 70s, mababa at may mahabang puting buhok na abot tuhod. Sa unang tingin pa lang, may kakaiba ng dating sa kanila. Pinapasok namin sila at sinabi nilang narito sila upang gamutin si Mama. "Paano niyo po nalaman na may sakit ako?" tanong ni Mama, halatang nagtataka. Sagot ng mas matandang babae, "Nakita mo ba ang dalawang paru-paro kagabi? Kami iyon. At sinabi ng kapatid mo na tulungan ka namin." Wala namang sinabi si Mama sa kapatid niya, pero tinanggap niya ang alok nila. Araw-araw, tuwing hapon, pumupunta ang dalawang babae upang gamutin si Mama. May nilalagay silang likido sa sugat niya, pero habang tumatagal, imbis na gumaling, mas lalong lumala ang kalagayan niya. Ang mga paa ni Mama, na dati namamaga lamang, ngayon ay may malalaking sugat na may masangsang na amoy. Humina rin siya at unti-unting pumayat ng sobra. Tuwing gabi, may naririnig kaming kakaibang ingay sa bubungan, mga yabag na tila galing sa mabibigat na paa. Isang gabi, sinabi ni Mama na may nakita siyang dalawang pusa na kulay berde ang mata at matutulis ang mga kuko. Ramdam niya ang masamang presensya ng mga ito, kaya't nagsimula kaming maglagay ng asin, bawang at kalamansi sa paligid ng bahay at higaan niya. Ngunit tila walang epekto ang mga ito. Araw-araw, tuwing nililinisan namin ang sugat ni Mama, may nakikita kaming parang koton na ginawang straw sa ilalim ng kanyang higaan. Nakakapagtaka kung paano ito napupunta roon. Isang araw, dumating ang kapatid ni Mama para kamustahin siya. Nang makita niya ang kalagayan ni Mama, napaluha siya. Sabi ni Mama, "Simula nang gamutin ako ng dalawang babaeng iyon, mas lalo lang akong lumala." Nagtaka ang kapatid niya. "Anong dalawang babae? Hindi ako nagsabi sa kahit sino na gamutin ka." Nagulat si Mama. Paano nila nalaman ang kalagayan ko? Ang sabi nila, ikaw daw ang nagsabi sa kanila. Doon kami nagsimulang magduda. Sinabi ng kapatid ni Mama na baka aswang ang dalawang babae. Nag-ingat kami mula noon at pinagbantaan na kung bumalik pa sila, tatawagin namin ang mga kapitbahay upang harapin sila. Ngunit hindi na sila muling nagpakita sa araw, bagkus ay bumalik sa gabi bilang presensya sa bubong. Sa kabila ng lahat ng ginawa namin para maprotektahan si Mama, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Lumala ang mga sugat niya at tuluyan na siyang pumanaw. Naniniwala kami na ang dalawang babaeng iyon ay mga aswang at sila ang naging dahilan ng paghihirap ni Mama. Kung sino man kayo, mga nilalang na nagdala ng sakit sa pamilya namin, magbabayad kayo. Hanggang ngayon, hindi kami nakaka-move on sa ginawa ninyo. Pero naniniwala kami na darating ang hustisya sa tamang panahon. Magandang gabi, Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako po si Lyra at gusto kong ibahagi ang isang karanasan namin ng aking pamilya na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Simple lang ang buhay namin, pero may gabi noong 2017 na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang gabing nagparamdam ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Noong buntis ako sa panganay naming si Teo, nasa ika-7 buwan pa lang ako, pero maliit pa rin ang tiyan ko kaya madalas akong mapagkamalang hindi buntis. Nakatira kami ng asawa ko, si Ken, sa liblib na bahagi ng isang subdivision. Ang dulo ng subdivision namin ay bukid na, at sa kabila nito ay isa pang tahimik na pamayanan. Isang gabi, mga 9:00, bigla akong nag-crave ng pagkain na hindi ko maipaliwanag. Sinabi ko kay Ken na lalabas kami para maghanap. Medyo delikado ang paligid namin dahil sa dilim, pero wala akong magawa, kailangang sundin ang trip ng buntis. Tahimik ang paligid habang naglalakad kami papunta sa dulo ng bukid. Nakakakilabot ang katahimikan.
Walang ingay mula sa tao, tanging mga kuliglig at kahol ng mga aso ang maririnig. Habang nagkukwentuhan kami, napansin kong nag-iba ang kilos ng mga aso. Nakatingin sila sa amin, parang may inaamoy o sinisilip na hindi ko mawari. Dinedma ko na lang iyon, pero ramdam ko na parang may mali. Pagbalik namin, may isang aso na sumunod sa amin. Tahimik lang siya, pero ang presensya niya ay parang banta. Hinigpitan ko ang hawak ko kay Ken at parang alam niya na kinakabahan ako. Pagdating namin sa tapat ng isang bahay, may narinig kaming malakas na pagbagsak sa bubong nito. Parang may mabigat na bumagsak, pero walang kahit anong bagay na pwedeng magdulot ng ganong ingay. Bigla kaming napatigil, pero agad ding binilisan ang lakad pabalik sa bahay. Napuno ako ng kaba habang naririnig ko ang tunog ng bubong na parang may sumusunod sa amin. Pagdating sa bahay, inabutan kami ng papa ko. Ramdam niya na may kakaibang presensya na sumusunod sa amin. Agad niyang kinuha ang asin at binudburan ang paligid, lalo na sa kwarto namin. Sabi niya, "Malapit na yan, pero kaya nating labanan." Madaling araw nagising ako dahil sa bigat ng pakiramdam. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong dumungaw sa bintana at nakita ko ang isang anino sa di kalayuan. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko na hindi ito tao. Ginising ko si Ken at agad na rin nagising ang papa ko. "Alis ka dito! Hindi ka namin uurungan!" Sigaw ng papa ko habang nagbabasbas ng asin sa paligid. Ramdam ko ang galit sa boses niya at ang aswang ay biglang nawala. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling nagparamdam ang aswang. Pero hindi ko makakalimutan ang kaba at takot na naramdaman ko. Salamat sa panalangin at proteksyon ng pamilya ko, ligtas kami at ang anak ko. Kapag na-post ito, ikukwento ko naman ang mas nakakakilabot na karanasan ng pinsan ko na hinarap mismo ang isang aswang. At dito nagwawakas ang isa na namang kwentong bumalot sa atin ng kilabot at misteryo. Maraming salamat mga ka-Chronicles sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Pero bago tayo magtapos, bigyang pugay natin ang ilan sa ating mga ka-Chronicles na patuloy na nagiging bahagi ng ating komunidad. Maraming salamat sa inyo mga ka-Chronicles. Hindi magiging posible ang ating kwentuhan kung wala kayo. Para sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-iwan lang kayo ng komento sa ating mga kwento. Isa-isa naming babanggitin ang inyong mga pangalan sa mga susunod na episodes. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para patuloy nating maipagpatuloy ang ating misyon na magbahagi ng mga nakakakilabot na kwento. Lagi nating tandaan, hindi natin alam kung kailan darating ang kasunod na misteryo. Kaya manatiling alerto, ka-Chronicles. Hanggang sa muli nating pagkikita, magandang gabi at mag-ingat tayong lahat.